Okay, nagbabalak ka bang bumili ng bagong phone? Legit ang box nito, legit. Okay? At unfortunately, ang laman niyang phone, charger pa yan, no? Original ang charger niya. Pero ang laman na phone, peke. Ito ay bagong scam na hindi ko lang alam kung ako yung unang gagawa ng video about this, no? Pero ang phone na to na hawak ko ay isang clone. Una, hindi ako sure if clone ba siya kasi pwede ring isa siyang used phone na nakalaki yung Google or nakalaki yung Xiaomi account at hindi mo siya magagamit. Usually, ang ginagawa kasi nila is nag-i-install sila ng crack na OS. Obviously, hindi siya mukhang fake. Though merong mga kaduda-dudang stickers na nakadikit, which is an indication din na hindi siya legit. Pero kung i-judge mo yung look ng phone, grabe. Lalo na kung di pa ako nakakita ng Poco X7 Pro sa personal. Akala ko talaga legit siya. Yung asawa ko ang nagbi-video habang ina-unbox ko to and I was so excited na at the same time I'm expecting the worst. Kasi napakamura niya. Hindi siya murang-mura, pero yung price na nakuha ko siya, still eh. Kasi binili ko siya sa Shopee for the price of 10,500 something. Wherein may mga ibang seller na nag-o-offer ng same phone nasa around 12,500 pa or 11,500. So mas mahal. Okay? Ang problema lang is hindi ko siya binili sa preferred seller or Lazmall na seller. Ano lang siya, like random store lang sa Shopee. Ang pangalan niya is, I think it's like Lucky Cats or something like that. Pero ito, ilalagay ko na lang siya dito. Yan yung pangalan ng store kung saan ko binili yung phone na to. At grabe, solid. Kasi kung sisindihan mo yung phone, Poco talaga yung makikita mo. Poco. Tapos ito pa, HyperOS. Isa sa mga bagay na hindi ko napansin, pero alam ko na they exist, is yung infrared IR blaster. Ito yung ginagamit sa remote. Halimbawa, sira na yung remote mo sa TV, pwede mo gamitin yung phone kasi it's very common. Kung user ka ng Xiaomi phones, Redmi, lalong-lalo na Poco, lahat sila meron silang IR blaster. At meron din silang option na Mi Remote doon sa nila, dito sa, alam mo ang tawag dito, basta yung lumalabas sa screen kapag binaba mo, okay? Parang taskbar ng computer, ganon. And pagdating sa apps, halos wala siyang laman. Which is good sana eh. Good sana kung legit na Poco phone and at the same time, wala siya masyadong bloatware. Grabe, panalong-panalo na sana. Ang problema is, walang legit na Poco, Xiaomi, or Redmi na walang bloatware. Lahat yan may bloatware kasi ito yung reason kung bakit napapababa nila yung price. Parang sa television, di ba? Kumikita yung mga TV, yung mga vloggers, dahil meron silang advertisement. Okay? Now, pagdating sa mga phones naman na ganito, ina-advertise nila in a way, yung mga apps na, halimbawa, yung Mobile Legends Bang Bang, PUBG Mobile, yung mga ganon. So, binabayaran sila ng mga creator ng mga apps na yun or ng mga games na yun para i-pre-install yung mga games na yun sa kanilang mga phones. At hindi lang mga games. Meron ding mga iba-ibang app na hindi ko na maalala yung pangalan, no? And, halos walang laman. Halos walang laman. May mga basic Google apps lang. And that's it. At ito pa yung matindi. Yung camera. Yung camera niya, it's not bad. Like, you can take pictures using it. Okay? You can take pictures using this camera. But hindi ito yung quality ng ganitong phone na Poco phone. At saka yung interface niya, iba yung iba yung option, like basic na basic. Parang kang gumagamit ng ng lumang Android phone. Like
around 2015 to 2010 model, mga ganon. Ganon yung itsura ng interface niya. Malayong malayo sa Poco X5 Pro ko. Ito yung aking X5 Pro. Ginagamit ko na siya for so many years. Ayun yung camera, oh. Alam na alam mong X5 Pro siya. Okay? Malayong malayo yung options niya, yung the way na mag-respond siya. Ito medyo sluggish. Talagang meron siya mga ano siya, medyo jittery yung galaw, yung animation niya. Tapos minsan hindi siya nagre-respond sa touch ko. Halimbawa, ibaback ko siya. I think na babasa naman niya yung command na mag-back. Ang problema is hindi lang napaprocess, kaya hindi siya nakakapag-react agad. So, if I were to guess, gumagamit ito ng lumang processor. Itong clone na to gumagamit ng lumang processor at clone na Xiaomi HyperOS. So, makikita mo talaga nakalagay Xiaomi HyperOS 3.0. You know? Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero pati pangalan Poco X7 Pro. Talagang ano eh. Talagang makikita nyo eh. Xiaomi HyperOS 3.0.10. Legit yung OS version na yan. Kaya lang ang problema is hindi HyperOS talaga yung naka-install dito. Okay? Hindi talaga siya HyperOS. Kasi kung pupunta tayo, tama? Hindi siya, ayaw niya akong bigyan ng information. Usually, kapag kiklik mo yung device name, dapat i-allow ka niya na i-edit yan eh. Pwede mong i-personalize. Ngayon, tapos punta ka dun sa ano to? Yan. Hindi ganito yung interface ng legit na HyperOS at Poco phone, no? Yan. And detailed specs. So, Dimentis. Ayan. Okay na okay eh. Magaling yung pagkakapeke eh. Okay. So, yun nga. This video is created for awareness. Huwag kayong umorder sa Shopee basta-basta. This is the very first time na scam ako pagdating sa appearance talaga ng phone. Kasi usually kapag fake, nai-spot ko agad yan. Kasi usually hindi nila na kopya eh ng 100%, no? Pero ito halos 90% kopyang-kopya niya yung itsura. Ang pinagkaiba lang talaga is yung IR blaster dito. Doon ko talaga na-realize na hindi siya. Hindi ito yung phone. At saka yung serial number na nasa likod nito ay hindi siya nagma-match sa serial number na nasa box na to. Hindi sila match. Anyway, nag-request na ako ng refund sa Shopee. Pero ipipick up muna nila ito para i-review. Tapos, doon pa lang mapaprocess yung refund. And sana maprocess yung refund kasi 10,000 plus, that's a lot of money. At ayokong bayaran yon. Hindi ako magbabayad ng 10,000 para sa ganitong klaseng phone. So, sana nakatulong ito. So far, hindi ito yung first time na na-scam ako sa phone. Pero I never had a problem pagdating kay Shopee. Pagdating sa mga refund na ibabalik naman yung pera ko. So, I really have high hopes na maibalik ang pera. And I don't know, maybe siguro kahit na medyo mahal, order na ako dun sa mga preferred or last mall seller, no? Kasi mas sigurado yun eh. The only chance na may scam ka dun is kapag sa sorting facility is merong magtatamper, merong pagpapalit ng laman, like gagawing bato, gagawing sabon, di ba? Nangyayari yun eh, but in my personal experience naman, dito sa lugar namin, hindi pa nangyari na may mga loko-lokong taong nagpalit ng package, no? Kaya shout out sa SPX Express. Sila lagi nagde-deliver. I never had a problem. Yung SPX Express dito sa Mabalacat at Magalang. Good job. Keep up the good work. Sana next time ang ma-deliver na phone sa akin ay yung legit. Hindi yung clone, fake na Poco phone.